Ikaw naman kasi, yung bunganga mo, hindi mo mapigilan. Gamitin mo nga minsan yung utak mo bago ka magbitiw ng mga salita. Nakakasakit ka na eh. Tingnan mo, pati anak natin, hindi ka na natagalan. Oh, bakit? Masama na ba magsabi ng totoo? Masyado lang kasing sensitive si Phoebe. Alam mo naman palang sensitive yung bata eh. Pinagsalitaan mo pa ng hindi maganda. Ay nako, maliit na bagay lang kasi pinalalaki ng anak mo. Oras na umuwi siya rito sa bahay, malilintikan talaga siya sa akin. Marami na siyang naabalang tao. Maliit na bagay lang ba yung lait-laiti mo sariling anak natin? Imbis na ikaw na nanay niya magtanggol, nangunguna ka pa talaga. O ngayon, ano nangyari? Naglayas ang anak natin. Uuwi din yun kapag nagutom. Tsaka marami naman na naghahanap sa kanya. Maging aral na sana to sa'yo. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong manlait ng kapwa mo, lalo't kapamilya mo. Biro lang naman yung sakin. Biro na nakakasakit na. Alam ko na hindi nagmana sa'yo si Phoebe. Hindi katulad ng dalawang anak natin. Pero kailangan bang ipangalandakan mo pa sa harap pa mismo ng mga kakilala natin? O sige, para matapos na lang to pagbalik niya, hihingi ako ng sorry. Baguhin mo na yung ugali mo na mapanlait. Baka mamaya ay makahanap ka ng katapat mo. Masama bang magpakatotoo? Anong gusto mo, sabihin ko na maganda si Phoebe kahit hindi naman? Talaga naman kamukha mo siya eh. Hindi katulad ng ate at kuya niya na kamukha ko. Ikaw kasi tuwing nagsasalita, puro panlalait na lang ang lumalabas sa bibig mo. Pati kami mag-ama, biktima ng matabil mong dila. Kasalanan talaga to ng batang yun eh. Dahil sa kanya nagkakagulo tayo. Walang may kasalanan dito kundi ikaw. Wala ka na bang gagawin kundi sisihin ako, ha? Nakakapikon ka na. Oo, ikaw talaga ang sisisihin ko. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang nangyari sa anak natin. Oh, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo, Luisito. Saan pa ba ako pupunta? Alangan namang maghintay lang ako dito sa bahay. Hahanapin ko ang anak natin. Ikaw, bahala ka kung gusto mo lang maghintay dito. Nagkaroon ng handaan ng araw na yon dahil kaarawan ng anak na panganay na mag-asawang Kuya Luisito at Ate Janice. May mga bisitang dumating kabilang na mga kaklase at kaibigan ng dalaga. Naging tampulan kasi ng tukso ang bunsong anak ng mag-asawa na si Phoebe. Dahil na rin sa pangunguna ng ina. Labis yung dinamdam ng dalagita dahilan para lumayas. Maghahating gabi na noon na makauwi si Kuya Luisito. Bakas sa kanya ang pagod at labis na pag-aalala. O ano, nakita mo ba si Phoebe? Kung nakita ko siya, di sana kasama ko na siyang umuwi dito sa atin. Maayos ako nagtanong sa'yo, hindi mo kailangan magalit. Malay ko ba kung nakita mo na siya, ayaw lang sumama sa'yo. Kung nakita ko na siya, hindi pwedeng hindi ko siya isamang pauwi. Nag-aalala rin naman ako sa kanya, hindi nga ako makatulog eh. Kahit ang mga kapatid niya, grabe din ang pag-aalala sa kanya. Lahat ba ng mga kaibigan niya pinuntahan mo na? Oo, pati mga professor niya pinuntahan ko na rin. Hindi kaya nagtanan ng anak natin? Ano ka ba naman, Janice? Ano ba yung sinasabi mo? 15 anyos pa lang ang anak natin. Takot nga makisalamuha sa mga tao eh. Magtatanam pa na wala namang boyfriend. Malay natin may tinatago pala ang batang yun. Hindi naman kasi siya nakikipag-usap sa atin eh. Hindi katulad ng mga kapatid niya. Baka sa'yo lang, pero sa akin lagi siyang nakikipagkwentuhan. Sinasabi niya kung sino mga kaibigan niya. Yung mga ginagawa nila sa eskwelahan at kahit yung mga bagay na nagpapasaya at nagpapasama ng loob niya. Ganun ba? Kasi sa akin hindi naman siya nagkukwento. Paano? Lalapit pa lang sa'yo. Naiinis ka na. Niayaw mo siyang makasama sa labas.
Para bang nahihiya ka na makitang kasama mo siya. Hindi ka tulad dun dalawa. Pinagmamalaki mo lagi sa ibang tao. Hindi yan totoo, no? Pantay ang pagtingin ko sa kanilang tatlo. Kaya ko lang hindi siya laging masamahan dahil meron akong importanteng ginagawa. Tsaka nandiyan ka naman para samahan siya eh. Huwag mo akong gawing tanga. Kinakahiya mo talaga si Phoebe dahil hindi siya kagandahan sa paningin mo dahil sa kulay niya na nakuha sa akin. Hindi ka tulad ng kuya at ate niya na mestizo at mestisa. Gusto mo kasi lagi kang nakakatanggap ng papuri galing sa ibang tao. O bakit? Nakakataba naman talaga ng puso na makatanggap ng papuri ah. Ikaw kasi ayaw mo naririnig na pinupuri ang mga anak natin na maganda at pogi. Ang punto ko dito ang pagiging mapanlait mo. Pati si Phoebe hindi nakaligtas sa'yo. Tama ba na sa harap ng mga bisita, sabihan mo siyang pangit? At sana hindi mo nalang binuhay nung nasa sinapupunan mo pa lang siya kung alam mo na ganun siya kapangit. Biro nga lang yun. Kita mo nga nagtawanan sila. Ako nga napahiya nang bigla siyang tumakbo at nag-iiyak. Hindi naman kasi marunong sumakay sa biro ang anak mo eh. Parang ako pa yung lumalabas na masamang ina dito. Talaga namang masama kang ina eh. Oras na makita ko si Phoebe, hihiwalayan na kita. Pagod na akong intindihin niyang ugali mo. Dahil lang dito, hihiwalayan mo na ako? Ang babaw naman ang dahilan mo. Hindi lang naman ito ang dahilan eh. Marami ka pang ginagawa na hindi ko nagugustuhan. Kung kailan naman tayo nagkaedad na, tsaka ka naman nakakaisip ng ganyan. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Hindi naman kasi sila nahihirapan sa pakikisama sa'yo eh. Nagugat lang naman ang problema natin dahil kay Phoebe eh. Kung hindi siya naglayas, hindi tayo magtatalo ng ganito. Sige, sisihin mo ang anak natin. Hindi ka lang magaling manlait, mahusay ka rin maghugas ng kamay. Ang mabuti pa, bukas na lang tayo mag-usap ulit. Kapag hindi na mainit ang ulo mo. Nakakaya din sa mga kapitbahay ang lakas ng boses mo. Matulog ka na. Wala akong balak tumabi sa'yo. Kinabukasan maaga pa rin gumising si Kuya Luisito para hanapin ang anak na si Phoebe. Kahit ang mga kapitbahay nila nag-aalala na rin sa dalagita. Bandang tanghali na makabalik siya sa kanila. May balita ka na ba? Oh, nakita ko na si Phoebe. Dahil na rin sa tulong ni Anjo. Nagkita kayo ng kapatid kong si Anjo? Siya nagturo sa akin kung nasan si Phoebe. Ayaw pa sana niyang sabihin dahil nangako siya sa bata na hindi ituturo kung nasan siya. Eh nasan ang anak natin? Bakit hindi mo siya isinama pa uwi? Nasa bahay siya ng lolawanan niya. Ha? Eh bakit siya nasa bahay ng tiyahin mo? Tuwing dumadalaw ako kay Tiyawana, lagi kong sinasama noon si Phoebe. Kaya naging malapit na siya sa lola niya. Mabuti nga doon siya pumunta eh. Nag-usap na kami ng masinsinan ng anak natin. Gusto niyang doon na tumira. Ano? Bakit ka pumayag na doon siya titira? Kinumbinsi ko ang anak natin na sumama sa akin pa uwi dito. Pero nagmatigas siya. Nakiusap siya na hayaan na lang muna siya. Mabait naman ang tiyahin ko eh. At mag-isa na lang sa buhay. Eh paano ang pag-aaral niya? Bakasyon pa naman eh. Kung sakali na ayaw na niya dito sa atin, si Tiyawana na lang daw ang bahalang magpaaral sa kanya. Hindi ako papayag. Samahan mo ako sa bahay ng tiyahin mo. Kukunin natin si Phoebe. Mas makakabuti na hayaan na lang natin siya. Malaki ang sama ng loob niya sa'yo. Ayaw ka muna niyang makita. Ang arte naman ng batang yun. Akala mo naman kagandahan siya. Sige, ipangalandakan mo pa. Sa tingin mo, sa mga sinasabi mo, sasama sa iyo ang anak natin? Mabuti na nga rin siguro na mawala muna siya para wala ka na ring ipapahiya sa ibang tao. Sana naisip mo na iba pa rin kapag nandito si Phoebe sa atin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunduin natin siya.
Kung gusto mo siyang puntahan, ikaw na lang. Hindi kita sasamahan. Marami akong kailangang gawin ngayon. Kailangan mo akong samahan. Alam mo naman naggalit sa akin ng tiyahin mong yun eh. Kasalanan mo rin naman eh. Sa tanda ba naman ni Tiyawana, hindi mo pinatawad sa mga panlalait mo? Hindi mo na siya nirespeto. Ang tagal na kasi nangyari yun, hindi pa rin siya makalimot. Ikaw kasi may problema. Wala ka sinasanto na kahit sino. Kung hindi ka pa magbabago, darating ang araw, lahat magiging kalaban mo na. Mamamalaya mo na lang na mag-isa ka na lang sa buhay. Alam mo, mula nang umalis si Phoebe, wala ka ng tigil sa pagsasalita ng masasakit sa akin eh. Saksakin mo na lang kaya ako para matapos na. Baka sakali kasing matauhan ka. Pero tingin ko, ugali mo na yan hanggang malagutan ka ng hininga. Mula nga nang mawala si Phoebe sa bahay na yun, malaki na ang naging pagbabago. Kahit sa mga gawaing bahay, laging nagtatalo ang magkapatid kung sino ang maghuhugas ng pinagkainan at kung sino ang magluluto. Maging ang paglilinis ng bahay na pabayaan na rin mula nang mawala ang dalagita. Umalis ako na makalat ang bahay. Pagbalik ko, ganito pa rin. Nasaan ba si Luke at Ami? Si Ami natutulog pa. Si Luke kasama ang mga barkada niya. Hindi pa nga umuwi eh. Eh ikaw, anong ginawa mo buong araw? Huwag mong sabihin nasa labas ka lang at nakipagtsismisan. Asawa mo ko at hindi kasambahay sa bahay na to. Huwag mong iaasa sa akin lahat. Eh bakit nung nandito si Phoebe, laging malinis dito sa bahay? Kaya siguro pinipilit mong pabalikin ang anak natin dito eh. Utusan mo yung dalawa na gumawa dito sa bahay dahil hindi ko sila bibigyan ng baon sa pasukan. Sobra ka naman. Mga anak mo yon, hindi ibang tao. Yun na nga eh. Mga anak natin sila pero hindi maasahan dito sa bahay. Tayo lang ang madalas kumilos at sila para mga senyorita at senyorito dito. Pinamihasa mo kasi. Huwag ka na magalit. Uutusan ko na sila. Akala mo yata hindi ako nahihirapan dito sa bahay eh. Ngayon mo maiisip kung gaano kahalaga si Phoebe dito sa bahay. Marami nga ako napagtanto nung mawala si Phoebe eh. Ang laki nga pala ng pagkukulang ko sa kanya. Kumusta na kaya siya? Tinawagan ko siya kanina, excited na sa pasukan. Kasama daw niyang nag-enroll kanina ang kapitbahay nila. Bukas daw mamimili na siya ng gamit. Desidido na talaga siyang dun mag-aral. Parang itinakwil na tayong mga magulang ah. Nararamdaman ko na masaya ang anak natin doon. Siguro wala siya masyadong gawain sa bahay ng lola niya. Hindi rin siya nakakaranas ng panlalait. Oh, ayan ka na naman. Mabuti pa nga siguro doon na lang siya habang buhay. Tingin ko kasi maya-maya tayong mag-aaway dahil sa kanya. Ngayon pa nga lang inaaway mo na ako. Maglinis ka na nga lang. Yun ang trabaho ng isang may bahay. Oo na, alam ko naman eh. Ami, bumangon ka nga dyan, tulungan mo ako rito. Ilang beses ko na rin nakita ang bayaw ni Anjo. Masasabi kong mabait talaga siya. Ayon din sa kwento ng asawa ko, mas malapit siya sa bayaw kaysa sa kapatid niya. Mahadera at pintasera daw ang ate Janice niya. Palibhasa daw kasi kahit noon napakaganda nito. Nagmana raw sa ate niya ang dalawang anak maliban sa bunso na kamukha ng bayaw niya. Maganda naman si Phoebe ah. Kaya hindi ko maintindihan ng ate mo. Bakit iba ang trato niya ron? Kung makita mo kasi yung dalawa ko pang pamangkin, baka sabihin mo naman na hindi sila mukhang magkapatid. Nagmana kasi ang mga yun sa kapatid ko eh. Bali si ate kasi, anak sa Amerikano ni inay. Kaya ganun ang itsura niya. Oo nga pala. Magkapatid lang kayo sa ina ng ate mo. Okay naman ba ang samahan niyo? Ayos lang naman, pero hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Noong mga bata pa kasi kami, mas siya ang pinapabura ni inay. Tuwang-tuwa kasi siya kapag napupuri na may magandang anak. Wala palang pinagkaiba ang sitwasyon niyo ni Phoebe. Oo, pero wala naman sa akin yun.
Okay na rin pala na umalis sa puder ng mga magulang niya ang pamangkin mo. Kahit ako kasi, sobrang naaawa nung umiiyak siya at kinikwento ang ginawa ng nanay niya sa kanya. Sumobra na nga talaga si Ate Janice. Sana wag niyang pagsisiyan ang mga ginawa niya sa anak niya. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan kapag ipinakilala mo na ako sa ate mo. Huwag kang matakot. Hindi naman yun nangangagat eh. Hindi nga nangangagat. Baka husgahan naman ang buong pagkatao ko. Hindi ko naman hayaan na gawin niya yun sa'yo, no? Tsaka kapag nandun na tayo, iwasan mo na lang siya. Yun bang bahay na titirhan natin doon, malapit lang sa bahay nila? Medyo malapit sa kanila. Kung ayaw mo namang tumira doon, pwede naman tayo rito eh. Kaya nga lang, habang buhay tayo mangungupahan. Umuwi na lang tayo doon. Sabi mo nga, ang bahay na yun pamana sa'yo ng itay mo. Kung hindi pa natin titirhan, baka tirhan na ng mga elemento. Yun nga din ang iniisip ko eh. Tsaka kapag walang nakatira, naluluma ang bahay. Pero bago naman natin lipatan ipapaayos ko muna para maging komportable yung pagtira natin. Sa totoo lang, excited na rin akong tumira sa totoong bahay natin. Iba kasi yung umuupa lang. Iba kasi kapag sariling bahay, mas malaya ka makakakilos. Magagawa mo rin ang lahat ng gusto mo. Bukas may kakausapin na ako para mabisita ang bahay, para malaman kung anong mga dapat ayusin. Kahit may konting pangamba, excited pa rin ako na makakalipat na kami sa bahay ni Anjo. Iniisip ko rin kung ano magiging reaksyon ng ate niya. Oras na malamang nag-asawa na ang kapatid niya. 3 buwan pa lang kaming kasal ng asawa ko. Kailan lang din naman ipinaalam ni Anjo sa bayawan tungkol sa kasal namin. Kailan kaya maiisipan ni Anjo na dumalaw dito? Para ba namang kabuti ang taong yun eh. Susulpot lang kung kailan maisipan. Alam mo namang abala ang kapatid mo. Bakit ba gusto mo siya makita? Meron kasi kung sasabihin sa kanya. Total naman hindi siya mapirmi sa isang lugar eh. Ano naman ang sasabihin mo dun sa tao? Sasabihin ko sa kanya na ibenta na ang bahay niya rito. Kesa naman maluma at masira ng anay. Tinawagan ako ng kapatid mo kanina. Nagpapatulong siyang humanap ng tao na gagawa sa bahay niya. Ibig lang sabihin nun, wala sa bokabularyo niya na ibenta ang pamanang bahay sa kanya. Diyan na siya titira ulit? Oo, kasama ang asawa niya. May asawa na si Anjo? Oo, kahit nga ako nagulat eh. Biglaan lang daw ang pagpapakasal nila. Baka naman buntis na yung babae kaya biglaan ang kasal. Hindi ko alam dahil hindi ko naman tinatanong ang kapatid mo. Kilala mo naman si Anjo, masyadong malihim. Kaya ako lang naman nalaman nung magkita nga kami nung hinahanap ko si Phoebe. Taga saan kaya ang babaeng yun? Baka taga ron din. Kilala kasi ni Chawana eh. Sabi nga niya, mabait daw yung babae. Nakakapagtampo naman siya. Nagkaroon siya ng nobya at pinakasalan na hindi man lang nagsabi sa atin. Parang siyang hindi kapatid ah. Nadala na siguro sa'yo. Kasi naman, 2 beses nagdala dito na nobya. Nilait-lait mo lang. Totoo naman kasi na parang patay gutom yung nobya niya. Mukhang wala pang pinag-aralan. Dapat kasi pumili siya ng katulad niya. Yung nakatapos at may magandang trabaho. Huwag na nating ungkatin yon, tapos na rin naman. Ang importante ngayon, may asawa na siya. Sana naman hindi madamot ang asawa niya. Baka mamaya hindi na ako makahingi ng pera sa kapatid ko. Ikaw kasi inugali mo na ang paghingi ng pera sa kapatid mo. Dinadahilan mo pa mga anak natin. Kung hindi ako humihingi kay Anjo, sa tingin mo kaya mararanasan ng mga anak ko maghanda ng bongga tuwing birthday nila? O mabilhan sila ng mga gadget? Abay, kung sa'yo lang ako aasa, baka mamuti lang ang mga mata ko sa kakahingi sa'yo. Kaya ko namang ibigay, pero ayoko lang sanayin ng mga anak natin sa luho.
Akala mo yata hindi ko narinig, sinagot-sagot ka ni Ami nung wala kang maibigay sa kanya. Yan ang resulta ng ginagawa mong pagkukonsinti sa kanila eh. Oo na, kasalanan ko na. Sabi ko nga mag-asawa ng mayaman para maibigay ang luhong gusto niya. Mali naman yung pangaral mo eh. Sana, sinabi mo na mag-aral mabuti para kapag may trabaho na, mabili niya ang gusto. Napapansin ko lagi na lang akong mali sa paningin mo ah. Lahat na lang ng gawin ko at sabihin ko puro mali sa'yo. Totoo naman kasi. Dahil sa ugali mong yan, gusto na kitang hiwalayan. Sinabi mo na yan dati nung maglaya si Phoebe. Pero hindi mo naman ginagawa. Gagawin ko na sana yon. Pero nakiusap ang anak mo na huwag ko kayong iwan ng mga kapatid niya. Mahihirapan daw kayo, lalo kung pati ako aalis sa bahay na ito. Sinabi ni Phoebe yon? Oo, kahit masama ang loob niya sa'yo at sa mga kapatid niya, inaalala pa rin niya kayo. Sana naman maisip niyang umuwi dito sa atin. Mas gusto niya sa lolawanan niya. Meron na daw siyang mga kaibigan doon. Baka hindi lang mga kaibigan ang makilala niya. Baka makatagpo din siya ng boyfriend. Nangako ang anak natin na magtatapos muna siya bago makipag-boyfriend. May tiwala naman ako sa kanya. Ako, walang tiwala sa kanya. Nagawa nga niyang lumayas Oras na mag-asawa siya agad. Walang dapat sisihin kundi ikaw. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Itaga mo pa sa bato. Halos 1 buwan din bago naayos ang bahay na titirhan namin ni Anjo. Dahil matagal na natenga ang bahay, marami ang kinailangan palitan. 1 linggo pa pwede na kaming lumipat. Saan ka galing? Hinahanap ka kasi ni Ami. Meron daw siyang sasabihin sa'yo. Tiningnan ko yung bahay ni Anjo. Tapos na pala. Ang laki na nagbago sa bahay, pumangit tuloy tingnan. Wala na tayo dun. Sila naman ang asawa niya ang titira eh. Wala naman talaga tayong pakialam Sinasabi ko lang kung ano yung napansin ko dun sa bahay. Sobrang laki pa para sa 2 tao. Baka naman kapag nandyan na mag-asawa laitin mo rin yung babae. Nako, baka makarinig ka ng hindi maganda sa kapatid mo. Oo na. Tsaka kahit naman laitin ko pa yung babae, hindi naman sila maghihiwalay na dahil kasal na. Bakit nga pala nakalabas ang polo na yan? Nakalimutan mo na ba? Ninong ako sa kasal ng anak ni na paring Abner at Maring Rosa. Nakalimutan kong kinuha ka nga palang ninong. Isa pa ang anak nilang si Madel. Mahirap na nga siya, kumuha din ng kapwa mahirap. Mukha pang sapatos ang itsura. Aba, pwede siyang masugatan sa haba ng baba. Dumali ka na naman babae ka. Nagmamahalan ng 2 kaya nga sila magpapakasal Wala ka nang pakialam kung ano man ang katayuan nila sa buhay. Para naman kasing walang pangarap sa buhay ang anak nila Sina Abner at Rosa hindi man lang sinabihan ng anak. Itsura naman kasi hindi pa naghanap ng maayos-ayos na lalaki. Konting-konti na lang talaga bibinggo ka na sa akin. Bakit ba ang init na naman ang ulo mo? Parang nakikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo Wala naman kasing kakwenta-kwenta yung sinasabi mo Ang mabuti pa, puntahan mo na lang ang anak mo. Tinapat namin na walang pasok sa trabaho ang asawa ko nung lumipat kami sa bahay niya. Unang kita ko pa lang sa bahay, nagustuhan ko na yon. Mukhang tahimik din ang lugar. Dahil mapuno ang paligid ng bahay, malamig ang simoy ng hangin. Nagustuhan mo bang bahay natin? Sobrang nagustuhan ko. Higit pa to sa inaasahan ko. At ang laki pala ng bahay Para tayong aalog-alog nito. Mabuti naman nagustuhan mo. Mamaya nga pala pupunta tayo sa bahay ni na ate. Ipapakilala kita. Medyo kinakabahan ako na makaharap ang ate mo.
Medyo naapektuhan din kasi ako sa sinabi ng pamangkin mo tungkol sa nanay niya. Ipagtatanggol naman kita oras na meron siyang sabing hindi maganda sa'yo. Ilan pala ang kwarto dito? 3. Yung isang kwarto malapit sa kusina. Tara, ikutin natin yung buong bahay para makita mong bawat sulok. Kailangan lang nating linising mabuti para mawala ang mga alikabok. Hanggang bukas naman wala akong pasok sa trabaho. Tutulungan na kita sa paglilinis. Ang laki pala ng likod nyo. Pwede akong magtanim dito ng mga sari-saring gulay. Magandang ideya yan. Para hindi ka rin mainip sa paghihintay sa akin. Mababait naman siguro ang mga kapitbahay nyo dito, no? Oo naman. Lahat sila mga kaibigan nito nung nabubuhay pa siya. Hindi ako mag-alala na maiwan ka rito mag-isa. Dahil alam ko maaasahan ang mga kapitbahay natin. O paano? Tara nang pumunta sa bahay ng kapatid mo. Sige, dalhin na rin natin yung mga pasalubong. Para naman tayong galing abroad. Kilala ko kasi si Ate Janice. Mahilig yun sa pasalubong. Malapit lang naman ang bahay ng kapatid ni Anjo. Malayo pa nga kami, tinuro niya ang katamtamang laki ng bahay na walang pintura. Kahoy at simento ang pagkakayari ng bahay na may malawak na bakuran. Mainit naman kaming binati ni Kuya Luisito. Nagmano naman sa amin ang 2 niyang pamangkin. Tiningnan naman ako ni Ate Janice mula ulo hanggang paa. Mahigpit naman na hinawakan ni Anjo ang kamay ko. Akala ko wala kang balak ipakilala ang asawa mo. Kasal na nga ba talaga kayo? Oo naman te, kasal na kami ni Elma. Pasensya na nga pala ha. Hindi ko na kayo naimbitahan ni Kuya Luisito. Balak naman namin magpakasal sa simbahan eh. Doon na lang kami babawi. Sana nga matuloy ang kasal niyo sa simbahan. Magastos din kasi. Meron nga dito sa atin na kakakasal lang sa simbahan halos mamulubi sa gastos. Siyempre paghahandaan naman namin yun. Para hindi kami mamulubi pagkatapos ng kasal. Ilang taon ka na ba, Elma? 31 po ate. Sa edad mong yan, dalaga ka pa talaga? Aba, bihira na kasi yung ganyang edad na wala pang asawa, no? Baka naman meron kang kinakasama nun bago kayo nagpakasal ni Anjo. Naku, wala po akong naging kinakasama. Bukod tanging si Anjo lang po. Taga saan ka nga pala? Sinong mga magulang mo? May mga kapatid ka pa ba? Anong trabaho mo bago kayo nagkakilala ng kapatid ko? Ate, hindi obligasyon ni Elma na sagutin ang mga yan. Alam ko na ang buong pagkatao niya. Mabuti siyang babae at galing siya sa maayos na pamilya. Bakit hindi niya sagutin ang mga tanong ko? Dahil hindi naman ikaw ang pakikisamahan niya kundi ako. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa buhay niya. Kapatid mo ko. Natural lang na gusto ko makilala ang asawa mo. Dapat nga hindi muna kayo nagpakasal hanggat hindi mo pinapakilala sa akin eh. Ate, 38 na ako. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng permiso mo. Ang laki na ng pinagbago mo. Dahil ba sa kanya? Ang mabuti pa, uwi na lang kami. Mali yata na nagpunta pa kami rito ng asawa ko eh. Gusto ko lang naman makilala ang asawa mo. Masama ba yun? Hindi ko kasi gusto ang mga tanong mo eh. Para namang hindi mo ko kilala. Prangka akong tao at ayoko ng mga pasakali. Sa totoo lang hindi kayo bagay nitong si Elma. Matanda na kasi siyang tingnan sa'yo. Para siyang may anak na. Kaya nga tinatanong ko kung may kinasama siya noon eh. Ate, wala ka pa rin talagang pagbabago. Tayo na, Elma. O teka lang, wag muna kayong umalis. Pasensya ka na ate, may gagawin pa kasi kami sa bahay eh. Kararating lang kasi namin kanina. Marami pang dapat ayusin. Babalik na lang po kami sa ibang araw. Pakisabi na lang ho kay Kuya Luisito na umuwi na kami. Hinila na ako ni Anjo paalis sa lugar na yun.
Ilang minuto na kaming nakakaalis nang dumating naman si Kuya Luisito na may dalang merienda para sa amin. Napakunot pa ang noo niya na madatnan na wala na kami. Nasa na ang mag-asawa? Nasa kusina ba? Umalis na. Ha? Bakit naman? May nangyari ba habang wala ako? Wala. Basta na lang silang umalis. May gagawin pa raw eh. Hindi man lang nahintay ang binili kong merienda. Sigurado ka ba na wala nangyari? Ang kulit mo naman eh, sinabi ngang wala eh. Ang tagal ninyong hindi nagkita magkapatid eh. Ano, kumustahan lang tapos umalis na sila? Baka naman kasi meron ka na namang sinabi. Wala namang masama sa sinabi ko. Nagtatanong lang ako sa asawa aba nagalit si Anjo. Tsaka hindi sila bagay na dalawa, no? Gwapo si Anjo. Simple lang yung babae. Parang galing sa malayong probinsya ang itsura. Hinusgahan mo na agad yung tao. Ngayon mo pa nga lang nakilala. Tumanda na nga ng ganun si Anjo, hindi pa pumili-pili ng maayos na babaeng pakakasalan. Ikaw ang umayos. Hindi mo kilala ang hipag mo. Baka mamaya siya na pala ang katapat mo. Hindi pa pinapanganak ang taong makakatapat ko, no? Kung ano-anong sinabi mo sa hipag mo, pero nilalantakan nyo naman ang pasalubong nung dalawa. Hindi nga masarap eh. Pinagtsatsagaan na lang namin ng mga anak mong kainin kesa naman masayang. Sa bahay, pinilit ko na lang baliwalain ang ginawang trato sa akin ng hipag ko. Inaasahan ko na rin na baka hindi niya ako magustuhan. Baka iwasan ko na lang na mag-cruise ang landas namin. Pagpasensya mo ng ate ko ha. Ayos lang. Inaasahan ko na rin naman na ganun ang magiging pakikiharap niya sa atin. Dapat pala hindi mo na kita pinakilala sa kanya. Hindi naman tama na dito na tayo nakatira hindi mo pa ako ipakilala. Hindi naman maganda ang ganun. Nakakabastos yun. Wala rin naman pinagkaiba sa ginawa niya sa'yo eh. Hayaan na lang natin. Masasanay din siguro ako na ganun ang ugali ng kapatid mo. Hindi na ako papayag na gawin niya ulit sa'yo ang kabastusan niya. Naisip ko bigla. Kaya siguro ganun ang ugali ng kapatid mo. Dahil ubod siya ng ganda. Mas mukha din siyang bata sa edad niya. Hindi na ako magtataka kung siya ang pinakamaganda sa lugar niyo. Tama ka sa mga sinabi mo. Pero hindi dahilan yun para umasta siya na para bang wala siyang kapintasan. Naiintindihan ko na talaga si Phoebe kung bakit mas ginusto na lang niyang magpakalayo-layo. Nakakaawa nga talaga ang pamangkin ko na yun. Tagal din ang pagtitiis niya. Bumilib din ako sa kanya dahil siya mismo ang kumawala sa nanay niya. Sa wakas, masaya na siya sa lola Juana niya. Kahit naman ang lola niya masaya sa pamangkin ko eh. Hindi ko lang maiwasan na makisimpatya kay Kuya Luisito. Alam ko kasi namimiss na rin niya si Phoebe. Buti nakakatagal pa ang bayaw mo sa kapatid mo. Naawa na nga ako sa kanya eh. Alam ko nahihirapan na rin siya sa pakikisama kay Ate Janice. Pero tinitiis niya dahil sa mga anak niya. Ay, wag na nga natin silang pag-usapan. Nakakalungkot lang kasi. Mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina. Magluto na lang tayo ng hapunan kahit maaga pa. Kinabukasan, naging bisita namin si Kuya Luisito. Humingi siya ng dispensa sa ginawa ng asawa niya sa amin ni Anjo. Halata talaga sa aura ng bayaw ng asawa ko na mabuti siyang tao. Minalas lang talaga na mapunta siya kay Ate Janice. Baka meron akong maitutulong sa inyo. Wala na Kuya Luisito. Naayos na namin ang mga gamit kahapon. Konti lang kasi ang dala naming gamit. Sana hindi dinamdam ni Elmo ang mga sinabi ng ate mo. Hindi naman niya dinamdam. Kaya lang pinapaiwas ko na lang siya. Kumusta nga pala kayo ng mga bata? Nalulungkot pa rin kasi wala na si Phoebe sa bahay. Wala na ang malambing kong anak. Sa totoo lang kuya, kahit ako naawa sa pamangkin ko nung malaman kong ginawa ni ate sa kanya. Parang di niya anak si Phoebe. Yung dalawa lang kasi ang paborito niya dahil kamukha niya. Si Phoebe kasi kamukha ko.
Hindi alam ni ate, ang bunso niya ang pinakamabait sa lahat at masipag. Hindi yun na nakikita ni Janice. Ang mahalaga lang sa kanya ang panlabas na anyo. Isa rin sa mga dahilan ko kaya lumayo ko nun kay ate. Masarap din pala maging malaya. Siguro ganun din ang nararamdaman ni Phoebe ngayon. Nang huli kami magkausap masigla ang boses niya. Hindi tulad nung nasa bahay siya. Laging malungkot at takot. Magmerienda muna kayo. Salamat, Elma. Sana magustuhan mo ang lugar namin. Mababait naman ang mga taga rito Oo naman, Kuya Luisito. Sigurado po na magugustuhan ko dito. Sanay po ako sa ganitong lugar. Hihingi na rin sana ako ng dispensa sa ginawa ni Janice. Wala na po yun sa akin. Kalimutan na lang natin. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko, mabait ka. Swerte kayo sa isa't isa ni Anjo. Dito na kayo mananghalian, Kuya Luisito. Dadamihan ko huwang sinaing ko. Sa susunod na lang siguro. Meron pa kasi kung kailangang gawing trabaho Sumadya lang talaga ako rito para alamin kung meron ba akong maitutulong sa inyo. Minsan uminom tayo, kuya. Oo ba? Yun nga namimiss ko nung dito ka pa umuwi. Sa susunod na wala akong pasok, ako naman ang taya. Lagi kasing ikaw ang nanglilibre nun Hindi na rin naman nagtagal si Kuya Luisito sa amin. 1 linggo na kami sa bahay na yun nang kausapin ng hipag ko si Anjo. Pinapunta niya sa kanila ang asawa ko para dun mag-usap. Sabihin mo natin kung anong sasabihin mo. Hinihintay kasi ako ng asawa ko sa bahay. Nagpakatanda ka na rin lang, hindi ka pa pumili ng maayos na mapapangasawa. Bakit Ano ba ang problema mo kay Elma? Bulag ka ba? O nagayuma ka ng babaeng yun? Hindi mo ba nakikita ang itsura niya? Para sa akin, ang asawa ko ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Ayoko na makakarinig ng panlalait mula sa'yo. Ngayon ko nasisiguro na ginayuma ka nga ni Elma. Gumising ka na, Anjo. Ang daming babae dyan na masigit sa kanya. Yung babagay sa'yo. Tama na! Lahat na lang ng naging nobya ko noon, nilait mo pagkatao. Sa pagkakataong to, hindi na kita papayagan. Alam mo ba kung taga saan ang babaeng pinakasalan mo? Nakilala mo na ba ang pamilya niya? Oo ang sagot ko sa lahat ng tanong mo. Tigilan mo na kami ni Elma. Intindihin mo na lang ang pamilya mo. Bakit? Akala mo ba pinababayaan ko ang pamilya ko, ha? Hindi ba? Kaya nga umalis sa inyo si Phoebe, di ba? Magbago ka na, te. Huwag mo nang hintayin na may isa pang umalis sa pamilya mo. Huwag mo ngang isali ang pamilya ko. Ikaw ang pinag-uusapan natin at ang asawa mo na kung saan mo lang dinampot. Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na kayo ng mga taga rito? Lahat sila sumasang-ayon sa akin. Hindi kayo mukhang mag-asawa. Para kayong mag-ina. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Hindi naman silang bumubuhay sa akin para paapekto ako sa kanila Para ka kasi mauubusan ng babae sa pagpatol mo sa Elma na yun Sana pala tuluyan ka nalang nagpakamatandang binata. Masyado kang makasarili. Hindi mo man lang iniisip kung paano na ako pagtanda ko. Aalagaan ba ako ng mga pamangkin ko? Oo naman. Basta suportahan mo lang sila at ibigay mo ang mga gusto nila. Marunong naman tumanaw ng utang na loob ang mga anak ko, no? Hindi ko tuloy maiwasang isipin na may motibo ka kung bakit mo inaayawan si Elma. Kahit na ano pa ang gawin mo, hindi ko siya iiwan. Kung yun ang gusto mong mangyari. Ang tigas talaga ng ulo mo! Bahala ka na nga! Hindi naman inilihim sa akin ni Anjo ang naging pag-uusap nila ng ate niya. Pagkatapos marinig ang mga sinabi niya, hindi ko na napigilan na makaramdam ng inis sa hipag ko. Kahit naman sinong babae ang iharap mo sa ate mo, hindi niya magugustuhan at lalaitin lang niya. Yun na nga Umalis na lang ako kaysa umaba pa ang pagtatalo namin. Ayokong mawala ang respeto mo sa kanya.
Kaya lang sumusobra na rin ang ate mo eh. Kaya nga nagdesisyon na ako na huwag lang pumunta sa kanila kahit ipatawag pa niya ako. Mas gugustin ko pang mawala ng respeto sa kanya kaysa paulit-ulit kanyang bastusin. Sorry kung nagkakagulo kayo ng kapatid mo nang dahil sa akin. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang ginagawang masama eh. Kailangan ko na lang sigurong ihanda ang sarili ko sa mga gagawin pa ng kapatid mo. Hindi ko naman hahayaan na may gawin siyang masama sa'yo. Ako ang makakalaban niya. Akala ko pa naman, tahimik tayong makakapamuhay dito. Hindi pala. Ang babait pa naman ng mga kapitbahay natin. Biruin mo, ilang araw pa lang tayong nandito kasundo ko na sila. Si Ate Janice lang naman talaga ang problema eh. Tsaka, alam ko ring interesado siya sa bahay na ito. Wala siyang sinasabi, pero nararamdaman ko yon. Akala niya siguro hindi na ako mag-aasawa. Sobra siguro siyang nadismaya nang malaman niyang kasal na tayo. Mana mo ito sa tatay mo. Magkapatid lang kayo sa ina. Kaya wala siyang karapatan sa bahay na to. Talagang wala. Para sa ating dalawa lang ang bahay na ito. Kapag ginulong niya pa tayo, o ikaw, hindi ko yung palalampasin. Nagtitimpi lang talaga ako dahil kay Kuya Luisito. Lihim naman ako napangiti sa sinabi na yun ni Anjo. Lalo tuloy lumalakas ang loob ko na kalabanin ng kapatid niya. Naging tahimik naman ang sumunod na mga araw ng pagsasama namin. Wala rin akong balita sa hipag ko. Kaya naman nagulat ako sa bigla niyang pagsulpot sa bakuran namin habang nagtatabas ako ng damo. Ate Janice, nakakagulat naman po ang pagdalaw niyo. Kumusta na kayo? Hindi na kasi kayo bumalik sa bahay eh. Naging abala kasi kami sa pag-aayos ng bahay namin eh. Ang swerte mo naman talaga, no? Bukod sa mabait na ang kapatid ko, may pera na at bahay. Ano pang hahanapin mo? Swerte din naman po sa akin si Anjo. Swerte ba ka mo? Saan banda? Aminado po ako na hindi ako kagandahan. Pero hindi naman po yun lang ang mahalaga. Dapat may mabuti ring kalooban. Alam ko na minahal ako ni Anjo dahil sa ugali ko. Ang sabihin mo, ginayuma mo siya. Kaya napaibig siya sa'yo. Hindi po yan totoo. Mahal po niya talaga ako. Tingin ko sa'yo mahirap lang din naman. Bukod sa hindi ka naman maganda. Ano pa ba ang maiisip ko na dahilan para umibig sa'yo ang kapatid ko, ha? Huwag mong ipilit na dahil sa pagiging mabait mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ko na ipagpipilitan pa sa inyo ang bagay na yun. Mabuti naman. Papasok ako ng bahay. Titingnan ko ang loob. Pasensya na. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ko. Ano? Bahay mo? Nagpapatawa ka ba? Asawa ako ng kapatid nyo. Natural na sa akin din ang bahay niya. Kaya nasa akin kung sino ang papapasukin ko. Umalis ka sa harapan ko. Huwag kang umarang sa pinto. Oras na magpumilit ka, irereklamo kita. Baka nakakalimutan mo. Kapatid ng namayapang ama ni Anjo ang kapitan dito. Hindi pa naman kayo natatagalan na nagsasama ng kapatid ko, ipinapakita mo na agad ang tunay mong kulay. Mali. Hindi mo pa talaga nakikita. Kung ako sa'yo, huwag mo akong pilitin na ipakita ako sa'yo kung sino ako. Sa tingin mo, matatakot ako sa'yo? Taga rito ako at ikaw dayo lang. Alam ko na dayo lang ako. Hindi ba dapat na mas matakot ka sa akin? Siguro meron kang tinatago, no? Malalaman ko rin yun. At yun ang gagamitin ko para hiwalayan ka ni Anjo. Isaksak mo sa kukote mo ang sasabihin ko. Hindi kayo bagay ng kapatid ko. Kahit ilang minuto nang wala ang hipag ko, nanginginig pa rin ako sa matinding galit. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay. At saka uminom ng tubig para kahit papano kumalma ko. Ganito ko kapag nakakaramdam ng galit.
Bukas ko na lang itutuloy ang pagbubunot ng damo sa labas. Nagpapahinga muna ako para mawala ang paninikip ng dibdib ko. Konting pagtitimpi pa. Kapatid pa rin siya ni Anjo. Naabutan naman ni Kuya Luisito na parang malalim ang iniisip ng asawa. Sandaling minasdan muna niya ang asawa. Mababakas din kasi sa mukha ng babayang tinitimping galit. Ang lalim yata ng iniisip mo. May nakaaway ka ba? Nandyan ka na pala. May nakaaway ka ba at salubong na naman ang kilay mo dyan? Hindi naman pala totoong mabait ang Elma na yun eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nakausap ko siya kanina. Ipinakita niya agad ang ugali niya. Pinuntahan mo siya sa kanila para lang awayin? Hindi ko siya inaway no. Kinausap ko nga lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala kita na hindi marunong makipag-usap ng mahinahon. Oras na malaman ng kapatid mo ang ginawa mo, sigurado magagalit yun. Alam ko naman nakakampihan niya ang babaeng yun eh. Pero wala akong pakialam. Huhubaran ko ng maskara ang asawa niya. Ipapakita ko sa inyo ang tunay niyang pagkatao. Ay, bakit hindi mo na lang sila hayaan? Ano bang mapapala mo sa panggugulo sa kanila? May tinatago nga ang babaeng yun. Baka mamaya kapahamak pa yun ni Aljon. Kung meron mang tinatago si Elma, hayaan mo na lang na si Anjo ang makatuklas. Ang mga anak na lang natin ang intindihin mo. Kausapin mo si Luke. May nakarating kasi sa akin na puro siya barkada. Posibleng bumagsak sa pag-aaral. O saan mo naman nabalitaan yan? Matalino ang anak natin at masipag mag-aral. Narinig ko lang sa mga taga rito. Mabuti na rin nakausapin mo siya. Total naman, sa iyo nakikinig ang batang yung kesa sa akin. Huwag ka nga magpapaniwala sa mga naririnig mo. Sa akin ka lang maniwala. Dahil mas kilala ko ang mga anak natin kesa sa kanila. Ay bahala ka nga. Puro na lang talaga sarili mo ang pinakikinggan mo. Hindi ko nilang sinabi kay Anjon tungkol sa pagpunta ng kapatid niya. Nagdesisyon ako na ilihim na lang muna. Nang sumunod na araw, pinuntahan na naman ako ng kapatid ng asawa ko. Wala ka ba talagang balak na patahimikin kami ng asawa ko? Wala. Dahil alam kong hindi magiging masaya ang kapatid ko. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Hindi ko yun gagawin. Alam mo, dahil sa pakikialam mo sa buhay ng iba, napapabayaan mo na ang pamilya mo. Lalo na ang mga anak mo. Huwag mo nga masali-sali dito ang pamilya ko, ha? Ang gusto ko, iwan mo ang kapatid ko. Hindi naman kasi kayo bagay eh. Dapat kasing ganda ko ang hanapin niya para maganda rin ang magiging anak niya. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Baka pagsisihan mo balang araw na naging hipag mo ko. Hayang ka na naman sa pagbabanta mo. Akala mo matatakot ako? Sabi mo lang yan dahil hindi mo pa nararanasan. Kaya wag mo akong pilitin. Ano ba kasing tinatago mo, ha? Para sabihin ko sa'yo, lahat ng nakakaalam ng sikreto ko, hindi na ngayon nakakapagsalita. Mas lalong hindi talaga kayo bagay ni Anjo. May tinatago ka pala eh. Hindi na ako magtataka kung may lahi kayong kriminal. Sige lang, laitin mo ang pagkatao ko. Sigurado naman ako na may balik ang ginagawa mo sa akin. Ano, Karma? Kung totoo yan, di sana nun pa ako kinarma. Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako sa loob ng bahay. Namnamin mo na ang pagtira mo sa bahay na yan dahil malapit ka nang umalis. Hindi ko nalang pinansin ang iba pang sinasabi ng hipag ko. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto namin.
Sa ilalim ng higaan, kinuha ko doon ng maliit na lumang baon. Hindi alam ni Anjon tungkol sa sikreto ko. Kating-kati na akong gamitin to sa'yo, Ate Janice. Iniisip ko lang talaga ang kapatid mo. Kapag naubos ang pagtitimpi ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa'yo ang nalalaman ko sa kulam. Pag-uwi ng hipag ko sa bahay nila, nadatnan niyang pinagagalitan ni Kuya Luisito ang anak nilang si Luke. Nakayuko lang naman ng binata at hindi makatingin sa kanila ng diretsyo. Doon ka muna sa kwarto mo, Luke. Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Galing ako sa eskwelahan ng anak mo. Matagal na pala siyang hindi pumapasok. Marami siyang bagsak na subject noong nakaraan. Sino nakausap mo? Baka naman nagsisinungaling lang yun. Sinisiraan ng anak natin. Mismong professor niya nakausap ko. Hindi na rin naman tinanggi ng anak mo. Ang katwiran niya, natatakot siya na magalit tayo kaya inilihim niya. Noon pa kasi sinasabi ko ng subaybayan mo ang mga anak natin pero hindi ka nakinig. Wag lang akong sisihin mo, may kasalanan ka rin naman eh. Paanong kasalanan ko? Buong maghapon ako sa trabaho. Inaasikaso ko pa ang bukid. Kulang na nga lang gawin kong araw ang gabi para lang matugunan ko mga pangangailangan ninyong mag-iina. Anong gagawin natin? Nakakaya kapag nalaman to ng mga tao. Pues, humarap ka ng nakataas pa rin ng noo. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila kung bakit hindi na makakapag-aral si Luke. Hindi ba natin siya papapasukin sa pasukan? Sinabi ko na sa kanya kaninang magtrabaho na lang siya para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Hindi ko na siya gagastusan sa pag-aaral niya. Kung gusto niyang pumasok ulit, ay siya mismo magpaaral sa sarili niya. Hindi mo pwedeng gawin niya sa anak natin. Sisirain mo ang kinabukasan niya. Hindi akong sumira sa kinabukasan niya, kundi siya mismo. Nakikiusap naman ako sa iyo. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Kung hindi siya makakapagtapos, ano na lang ang mapapasukan niyang trabaho? Construction worker. O di kaya mamamasada ng tricycle. Hindi ko na problema yun. Kung gusto mo, ikaw ang magpaaral sa kanya. Saan naman ako kukuha ng pera? Yun naman pala eh. Kaya ngayon pa lang, sabihan mo na yung anak mo na maghanap na ng trabaho. Luisito naman, lalaki ang anak natin. Siya ang magdadala ng pamilya niya. Ano na lang ang ipapakain niya kung sakali? Hindi niya kailangan mag-asawa kung hindi pa siya handa. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Bigyan mo pa ng pagkakataon ng anak natin. Buo na ang desisyon ko. Hindi ko na siya pag-aaralin pa. Luisito, huwag ka munang umalis. Mag-usap muna tayo, Luisito. Nagmistulang bingi si Kuya Luisito sa tawag ng asawa. Para naman nauupos na kandila na napaupo na lang ang hipag ko. Ilang sandali pa pinuntahan niya ang anak sa kwarto para kausapin. Dahil sa problema ng pamilya, hindi muna ako pinuntahan ng hipag ko. Naging panatag naman ako ng mga sumunod na araw. Mabuti naman kuya, dumalaw ka ngayon. Nakita ko kasi yung motor mo eh. Kaya tumuloy na ako rito. Sana hindi ako nakakaabala. Hindi Inaabangan ko nga kung kailan ka pupunta rito sa bahay eh. Ano? Gusto mo bang uminom? Sige, yun yata ang kailangan ko para kahit papano gumaan ang nasa dibdib ko. May problema ba sa inyo? Si Luke kasi, akala namin pumapasok sa university. Yung pala puro barkada ang inaatupag. Kailan ko lang nalaman. Ang batang yun talaga Hindi man lang naisip ang hirap mo sa pagpapaaral sa kanya. Nakakasama lang talaga ng loob na 1 taon na pala niya kaming niloloko. Binigyan ko pa ng pang-enroll noong nakaraan. Ayun naman pala, bagsak siya. Pambihira talaga. Nagawa pa kayong lokohin.
Hindi kayo na-influensyan din ng mga barkada? Ganun na nga. At hindi rin namin nagabayang mag-asawa. Ayokong sisihin si ate dahil hindi rin naman siya tumatanggap ng pagkakamali. Sa totoo lang, iniisip ko na naman na makipaghiwalay na sa kanya. Mas sa kanya ako napapagod kaysa sa trabaho ko. Naiintindihan kita kuya kung sakali manghiwalay mo ng kapatid ko. Bilib nga ako sa iyo dahil natagalan mo siya ng ilang taon. Dahil yun sa mga anak namin, kaya nagtitiis ako sa kanya. Naiisip ko na nga ibenta na lang tong bahay na to Lalayo na lang kami ni Elma. Pasensya na pala kayo ng asawa mo kung hindi ko mapigilan na pumunta rito si Janice. Hindi ko naman kasi siya pwedeng bantayan lagi at may trabaho ako. Wala ka namang kasalanan Si ate lang talaga ang punot dulo ng lahat ng gulo. Hindi ko maiwasan na maawa kay Kuya Luisito habang nakikinig sa usapan nila ng asawa ko. Hinayaan ko na lang din na uminom sila hanggang hating gabi. Kinabukasan naman ng hipag ko ang bisita namin. Wala siyang kailangan sa akin kundi sa kapatid niya. Pasensya ka na ate. Hindi ko pwedeng sagutin ang pagpaparal kay Luke. Ha? Bakit naman? Kaya mo naman pag-aralin ng pamangkin mo. Wala ka naman anak Dati nga binibigyan mo ang mga anak ko ng mga mamahaling gadget. Noon yun dahil wala pa akong asawa. Anong kaibahan? Pinagbabawalan ka na ba ng asawa mo na magbigay sa amin? Hindi sa ganun. Kaya lang hindi ko naman kasi obligasyon ng anak mo. At isa pa, di ba ayaw na nga siyang papasukin ni Kuya Luisito? Hindi ko pwedeng pangunahan ng desisyon ng asawa mo. Sayang naman kasi kung hihinto si Luke. Ano na lang ang magiging kinabukasan niya? Kasalanan din naman niya yun Huwag mo nang sisihin ng anak ko. Bata pa siya, natural lang na magkamali siya. Tayo nga mga matatanda ay nagkakamali pa. Ang mahalaga naman gusto niyang ituwid ang pagkakamali niya. Pasensya ka na ate. Wala akong may tutulong sa'yo. Malay mo naman, magbago pa ang isip ni Kuya Luisito. Kulang na nga lang lumuhod ako sa harapan niya. Buo na talaga ang pasya niya na wag nang papasukin ng anak namin. Respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Baka yun din ang paraan para matutong maging responsable si Luke. Ang hirap mo naman pakiusapan ngayon. Alam ko hinahawakan ng babaeng yun ng pera mo. Ang kapal naman niya. Bakit hindi siya magtrabaho para may sarili siyang pera? Hindi yung inaangkin niya ang pera mo. Asawa ko siya ate. May karapatan siya sa pera ko. Tingin ko dun sa asawa mo may tinatago. Mag-iingat ka. Baka magising ka na lang na wala na lahat ng pinaghirapan mo. Tigilan mo na ang asawa ko ate. Kung hindi mo siya gusto, huwag ka na lang pumunta rito para manggulo. Itiko mo na rin ang bibig mo sa pagsasalita ng masama laban kay Elma. Akala mo yata hindi namin alam na kung ano ang paninirang ginagawa mo laban sa kanya. Kapag naisipan ng asawa ko na idemanda ka, hindi ko siya pipigilan. Malakas talaga ang kutob ko na ginayuma ka ng babaeng yun. Biruin mo, susuportahan mo pa siya para lang idemanda ko? Anong klase ka bang kapatid ha? Noon pa man, hindi mo na ako itinuring na kapatid. Lahat ng meron ako, gusto mo sa'yo lang. Naging mabait ka lang naman sa akin dahil meron ka nang nahihita sa akin Kalimutan mo na yon. Magkapatid pa rin tayo kahit ano pa nangyari noon. Pero ang ginawa mong yon, nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ko. Kaya nga lumayo ako Baka sakaling maibsan ang sakit na ginawa mo. Salamat kay Elma. Dahil ginamot niya ako. Sana hindi dalhin ni Phoebe habang buhay ang mga ginawa mo sa kanya. Mana talaga sa'yo ang pamangkin mo. Masyado kayong sensitive. Napakahina niyo talaga. Hindi ko maiwasang lalong magalit sa hipag ko habang nakikinig sa usapan nila ng asawa ko. Masyado talagang makasarili. Wala talaga siyang pakialam sa damdamin ng iba. Nagpasya na lang ako na ituloy ang plano ko. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon na habang buhay niyang pagsisisihan.
Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap ah. Galing na ako sa mga kumari mo. Galing ako kina Anjo. Oh, ano na naman ang ginawa mo doon? Inaway mo na naman ba si Elma? Ang kapatid ko ang kinausap ko at hindi ang babaeng yun. Ay ano ba ang kailangan mo sa kapatid mo? Humingi ako sa kanya ng tulong na kung pwede na siya na ang magpaaral kay Luke. Ano? Talaga bang wala ka ng kahihiyan? Desperada na ako eh. Gusto ng anak natin ng mag-aral. Kung totoo yan, bakit nandun siya sa bahay ng kaibigan niya at ganitong oras umiinom na? Yun ba yung gusto mag-aral ka mo? Masama ang loob niya kaya siya umiinom. Kasalanan mo rin kasi. Gawain na niya yon bago pa natin siya mabuko. Huwag mo na kasing ipagtanggol. Kaya hindi natututo eh. Bakit ba puro na lang kamalasan ang nangyayari sa bahay na to? Tama ka. Nag-umpisa na ang kamalasan natin. Ito na ang karma mo. Hintayin mo marinig ang balita tungkol kay Ami. Ano nangyari sa kanya? Ay, buntis si Ami. At ang ama daw ng dinadala niya ay ang anak ng janitor sa eskwelahan nila. Ano? Hindi totoo yan. Hindi siya pwedeng magkagusto sa isang pobre lang. Sa anak ng janitor. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi yan gagawin ni Ami. Mataas ang pangarap ko sa kanya. Sinabi ko na kasi nagabayan mo mga anak mo pero hindi ka nakinig sa akin. Masyado kang tiwala sa kanila. Nasaan si Ami? Gusto ko siya makausap. Nasa kwarto niya at nagkukulong. Hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Kailangan mo rin kumalma. Baka kung anong magawa mo sa kanya. Bakit ba nangyayari to sa atin? Lahat naman ibinigay natin sa kanila. Mga anak natin ang nagbabayad sa mga naging kasalanan mo sa kapwa mo. Bakit ba lagi na lang akong sinisisi mo, ha? Ay sino sisisihin ko? Mga kapitbahay natin? Baka may nagdala lang ng kamalasan sa atin. Mula lang naman ang tumungtong sa bahay natin si Elma tsaka nagsimula ang kamalasan sa atin eh. Aminin mo na ikaw may kasalanan. Huwag mo nang ipasa ang sisi sa ibang tao. Ang tanga-tanga naman ni Ami. Hindi ginamit ang utak niya. Ang ganda-ganda niya papatol lang sa ganong lalaki. Ang taas ng pangarap ko sa kanila ni Luke pero binigo nila akong pareho. Hindi umuwi ng gabing yun si Anjo dahil may trabahong kailangan tapusin. Sinamantala ko naman yun para maisagawa ang orasyon na magpaparusa sa hipag ko. Yun ang unang beses na gagawin ko yun. Ang lola ko talaga ang mangkukulam sa pamilya namin. Dahil sa sunod-sunod na masamang pangyayari sa pamilya namin noon, walang gustong magmana sa itim na libreta ng lola maliban sa akin. Inaral ko ang nilalaman nito hanggang matutunan ko ang ilang orasyon na nakasulat dito. Sadya siguro tayong pinagtagpo. Para ako ang maging karma mo sa mga ginagawa mo. Mali ka ng taong nilait-lait. Sinaktan mo rin si Anjo, kaya igaganti ko na rin siya. At ang anak mong si Phoebe. Saktong pagsapit ng 12:00 ng gabi, inumpisahan ko ng bigkasin ng mga nakasulat sa aklat ni Lola. Paulit-ulit ko yung binibigkas. Hanggang nakakarinig na ako ng boses na sumasabay sa akin. Mag-uumaga na nang matapos ako sa ginagawa ko. Pasensya ka na kung ngayon lang ako ha. Ang dami kasing trabaho eh. Ayos lang. Teka, maghahain lang ako ng almusal natin. Bakit parang amoy kandila yata ang buong bahay? Ha? Kasi kagabi brownout, di ba? Kaya nagsindi ako ng kandila. Wala na kasing laman na gaas yung gasera natin eh. Ganun ba? Matagal bang nawala ng kuryente? Mag-uumaga na rin nung magkailaw. Hindi nga ako makatulog eh.
Nag-aalala kasi ako na baka magkasunog dahil sa nakasinding kandila. Hindi naman siguro magbabrown out mamaya. Siguro nga. Halika na rito, nakahain na ako. Kanina pala, duman ako sa may tindahan. Nakita ko yung tiyahin ko. Kilala yun at chismosa dito sa lugar natin. Nabanggit niya na buntis daw ang pamangkin kong si Ami. Ha? Di ba nag-aaral pa yun? 1 taon na lang sana magtatapos na siya. Ano pa ang nalaman mo sa tiyahin mo? Hindi na ako nagtanong pa. Mas gusto ko kasi yung mag-asawa magsabi sa akin. Alam mo naman na kapag galing sa ibang tao ang kwento, sigurado na may dagdag bawas na ang impormasyon. Kung sa bagay nga, tama ka rin. Sunod-sunod na ang dagok sa pamilya nila. Naaawa ako kay Kuya Luisito. Bakit ba kasi may anak na hindi pinapahalagahan ang paghihirap ng mga magulang? Maswerte nga sila kumpara sa ibang mga bata. Hindi naman nagkulang si Kuya Luisito eh. Sa tingin ko, nasobrahan sila sa pag-iintindi ni Ate Janice. Lahat kasi ng luho nila ibinigay. Mabuti na lang, hindi tumulad sa mga kapatid niya si Phoebe. Iba talaga ang pamangkin kong yun. Naniniwala ko na magtatapos siya at matutupad niya ang mga pangarap niya. Naniniwala ako sa'yo. At sa tingin ko, hindi pa doon nagtatapos ang kamalasan ng kapatid mo. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Baka pumunta ako sa kanila mamaya. Magpapahinga muna ako. Gusto mo bang sumama? Nako, hindi na. Alam mo naman na ayaw sa akin ng ate mo eh. Tsaka tama lang na damayan mo sila sa pinagdadaanan nila ngayon. Salamat ha. Hindi mo ko pinagbabawalan na puntahan sila. Kahit ganun ang trato sa akin ng ate mo, pamilya mo pa rin sila. Sana lang, naayos na ang problema nila sa mga anak nila. Hapon na nung pumunta si Anjo sa bahay ng kapatid niya. Napahaba kasi ang tulog niya. Naabutan naman niya ang mag-asawa pero wala ang mga pamangkin. Nabalitaan mo na siguro nangyari kay Ami, kaya ka pumunta rito. Kumusta na si Ami? Pinasama ko na sa lalaking yon kesa naman na patuloy niya kaming bigyan ng kahihiyan. Wala na tayong magagawa pa sa nangyari. Suportahan na lang natin ang desisyon ni Ami. Kailangan niya kayo para maging matatag siya na harapin ang bago niyang buhay. Wala na akong pakialam sa kanya. Mula ngayon wala na akong mga anak. Ate, huwag ka magsalita ng ganyan. Siguro tuwan-tuwa ang asawa mo sa nangyayari sa pamilya ko, no? Hindi ganun si Elma. Nakikisempate pa nga sa inyo eh. Siguro todo dasal niya para masira ang pamilya ko dahil galit siya sa akin. Naalala ko nagbanta pa siya sa akin noon. Ikaw lang ang galit na galit sa kanya. Wala nga siyang sinusumbong na kahit na ano eh. Siya ang nagdala ng kamalasan sa pamilya natin. Kung ganyan ka lagi, hindi na ako pupunta rito. Imbis na isipin mong mabuti ang mga nagawa mo, may oras ka pa talagang sisihin ang asawa ko. Pagpasensya mo na lang ang ate mo, Anjo. Naguguluhan lang kasi siya sa nangyayari. Nakakasawa na kasing intindihin ang ugali niya. Pasensya na rin, kuya. Pero huling punta ko na rito. Pwede kang pumunta sa bahay. Laging bukas yun para sa'yo. Alis na ako. Ay, pambihira ka naman, Janice. Pinuntahan na nga tayo ng kapatid mo dito para makisimpat siya, ganyan pa ang ginawa mo. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Elma, ha? Hindi ko rin maipaliwanag pero iba ang kutob ko sa babaeng yun. Basta alam ko meron siyang tinatago. Eh paano yan? Mukhang seryoso si Anjo na hindi na magpakita dito sa bahay. Hayaan mo siya. Wala na rin naman siyang pakinabang sa atin eh. Ayaw na niyang tulungan ng pamangkin niya para makapag-aral. Hindi naman kasi niya obligasyon yun eh. Pakiramdam ko parang pagod na pagod ako. Magpapahinga na lang muna ako. Napapailing na lang si Kuya Luisito habang sinusundan ng tingin ng asawa. Akala niya nagdadahilan lang ang hipag ko para makaiwas. Kinabukasan, paggising ni Ate Janice may malaking bukol na sa kanyang leeg.
Kinapa niya yun pero wala naman siyang naramdaman na masakit. Ipinakita pa niya yun sa asawa. Kahapon ba meron na yan? May nakakapa ako pero maliit lang to kahapon. Hindi naman masakit, baka mawala rin to. Namamaos ka na nga eh. Hindi kaya dahil sa bukol na yan? Baka kakaya ko to. Parang gusto ko na lang lumubog sa kahihiyan dahil sa mga ginawa ng anak natin eh. Wala na ako mukhang maiharap sa kanila. Ikaw naman kasi, lagi mo na lang iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Talagang maaapektuhan ka ng husto. Ayoko na lumabas kahit kailan. Dito na lang ako. Mabuti pa nga siguro. Baka maisip mo ang mga mali mong nagawa. Akala ni Kuya Luisito hindi makakatagal sa loob ng bahay ang asawa. Pero 1 linggo na ang nakakalipas na natiling nasa loob lang ng bahay ang hipag ko. Kapansin-pansin din ang paglaki ng bukol ng asawa. Bumabagsak na rin ang katawan at malimit dumaing na nahihirapan lumunok. Napilitan ng dalhin ni Kuya Luisito ang hipag ko sa ospital. Pareho silang nanlumong mag-asawa sa resulta sa pagsusuri ng doktor. Mamamatay na ako, Luisito. Wala nang lunas ang sakit ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka mali lang ang doktor na tumingin sa'yo. Hahanap tayo ng magaling na doktor sa ibang lugar. Mag-aaksaya lang tayo ng oras at pera. Alam ko na hindi na ako gagaling pa. Napakabilis naman kasi ng pangyayari. Masigla at wala ka namang sakit ng mga nakaraang araw. Hindi kaya meron nagbigay sa akin ng ganitong sakit. Ano naman ang ibig mo sabihin? Baka galing sa kulam ang sakit ko. Wala naman ako nababalitaan na mangkukulam sa lugar natin eh. Baka si Elma ang may kagagawa nito. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Gusto mo bang tuluyan na magalit sa'yo si Anjo kung malalaman niya na pinag-iisipan mo na masama ang asawa niya? Wala naman kasi ko naiisip na gagawa nito sa akin eh. Mahirap magbintang, lalo't marami kang nakaaway. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Kaya nga hanap tayo ng magaling na doktor. Bahala ka na. Sa'yo ko na ipapaubaya ang lahat. Masakit na ang ulo ko para mag-isip pa. 3 doktor pa ang tumingin sa hipag ko at iisa lang ang sinabi nila. Kanser sa lalamunan ng sakit niya. Dahil sa kakapunta sa iba't ibang ospital, naubos na rin ang ipon nilang pera sa pagpapagamot. Salamat at pumayag kang dito na lang ako sa bahay. Alam ko kasi na nahihirapan ka na rin eh. Napabayaan mo ng trabaho mo nang dahil sa akin. Ang importante sa akin, ang gumaling ka. Siya nga pala, nagpadala ng tulong si Anjo at si Chawana. Nagbigay din ng iba nating kamag-anak. Ang bait naman nila kahit hindi ako naging mabuti sa kanila. Dito mo makikilala mga totoong tao sa oras ng kagipitan. May nagsabi nga pala sa akin na taga rito na may kakilala siyang magaling na albularyo. Wala naman daw mawawala kung susubukan natin. Huwag lang daw tayong umasa sa doktor. Sana mabigyan pa ako ng pagkakataon para maituwid ko ang mga nagawa kong mali at makapagpasalamat na rin sa mga tumulong sa atin. Magagawa mo yan. Kaya kailangan mo magpagaling na, ha? Susubukan kong lumaban. Luisito, kailan kaya dadalaw dito ang mga anak natin? Si Phoebe, pupunta daw siya dito sa linggo. Si Luke naman, tatapusin na lang daw niya yung trabaho at uuwi na rin siya rito. Si Ami naman, hindi pa alam dahil masela ng pagbubuntis. Nahihirapan siya sa biyahe.
Gusto ko silang makausap para masabi ko kung gaano ko sila kamahal. Gusto ko rin makahingi ng kapatawaran lalo na kay Phoebe. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Mabait ang anak natin. Kung wala lang nga siyang pasok, gusto niyang alagaan ka. Siya nga pala, ikaw na lang ang humingi ng kapatawaran kay Elma at kay Anjo, ha? Alam ko galit pa rin sa akin ang kapatid ko eh. Kaya hindi siya dumadalaw sa akin. Naiintindihan ko naman yun. Kapag dumating ang mga anak mo at meron nang magbabantay sa iyo, pupunta ako sa kanila. Kahit hindi kami nakakadalaw sa bahay ng hipag ko, balita naman sa buong lugar namin ang kalagayan niya. Sa kwento pa lang ng mga taga ron, nakakaramdam na ako ng awa. Nakukonsensya na rin ako dahil sa ginawa ko. Hinawakan ko rin ang maliit ko pang tiyan. Natatakot din ako na baka magiging anak ko ang magbayad sa kasalanan ko. Sinamahan ko na yung manggagamot sa bahay ni na ate. Nakakapagtaka na hindi pa man kami nakakapasok eh. Alam na kagad niya ang sakit ng kapatid ko. Sabi ko naman sa'yo magaling na manggagamot si Lola Simang. Mapapagaling niya si Ate Janice. Sana nga agaran na gumaling si Ate Janice. Nakakaawa na rin kasi si Kuya Luisito eh. Ubus na rin ang kabuhayan nila. Dahil sa pagpapagamot sa kanya. Ang dami na kasi nilang napuntahan na doktor. Hindi pa rin siya mapagaling-galing. Ayaw nga sabihin ni Kuya pero tinaningan na ang buhay ni ate. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magtiwala lang tayo. Makapangyarihan pa rin ang dasal. Yun ang gawin natin. Nagpapasalamat nga pala sa'yo si Kuya Luisito. Sinabi ko kasi na ikaw nagpapunta kay Aling Simang sa kanila. Nakukonsensya rin kasi ako ang ibig ko bang sabihin lagi kasi kaming nagtatalo noon. Sana dumating ang panahon na magkasundo na kayo ni ate. Sa totoo lang, ayoko muna siyang makita, lalo't nagdadalang tao ako. Hindi tuloy lubusan ang kaligayahan ko dahil sa kalagayan ng kapatid ko. Hindi ko na rin muna sinabi kay Kuya Luisito na buntis ka. May tamang panahon naman para ipaalam natin sa kanila. Oo naman. Hindi naman ako nagmamadali Kung gusto mo na mamalagi muna sa bahay nila, ayos lang naman. Sandali lang naman ako doon. Gusto ko lang din malaman ang kalagayan ni ate. Isang linggo ring binantayan at ginamot ni Lola Simang ang hipag ko. Mahinang-mahina na nun si Ate Janice. Nakahiga na lamang at hindi na rin makapagsalita. Laging nasa tabi niya ang 3 anak at si Kuya Luisito. Janice, lumabang ka. Nandito lang kami ng mga anak mo. Hindi pa kami handa na mawala ka sa buhay namin. Kailangan ka pa namin. Mahal na mahal ka namin ng mga anak natin. Taimtim na nagdasal araw-araw si Kuya Luisito. Batid din ni Lola Simang na hindi pa karaniwan ang sakit ng hipag ko. Kapatid ng lola ko ang manggagamot. Sinabi ko sa kanya ang ginawa ko at gusto ko nang putulin ng sumpa. Pero hindi ko alam kung paano. Nangako siya na tutulungan niya ako. Kinabukasan, isang himalang nakabangon na ang hipag ko. Bagamat paus pa rin, nakakapagsalita na siya ulit. Salamat sa Diyos at binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Salamat din sa mga taong walang sawang nagdasal para gumaling ka at kay Aling Simang na nagpagaling sa'yo. Sinabi ba niya kung ano ba talaga naging sakit ko? Hindi na niya sinabi pa. Ang mahalaga, magaling ka na. Gusto kong puntahan si Elma. Gusto kong personal na magpasalamat at humingi ng dispensa sa mga nagawa ko nun sa kanya. Sasamahan kita kapag malakas ka na. Masaya ako na sa wakas magaling na ang hipag ko. Naging malapit na rin kami sa isa't isa.
Bagamat naroon ng pagkailang sa kanya dahil sa nagawa kong malaking kasalanan. Inilihim ko na lamang ang ginawa ko at ibinigay kay Lola Simang ang baol ng kaalaman sa kulam. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Nanay Lisa from Cavite. Emma Alcontin de la Cruz from Bacoor, Cavite. Maricar Rocamora from Qatar. Ingat ka dyan. Henmer Garcia from Pampanga. Hi sa Gregorio family and Ilo family from Batangas. Hi kay Erlinda Tonelada. Hello kay Wilma Schmitz from Paris. Hi kay Grace Limiasco from Saudi Arabia. Hi kay Jane D from Kibawe, Bukidnon na nasa Saudi ngayon. Hi sa Inaria family. Hi kay J. Ann Vitero na laging nakikinig. Hi kay Maricel Talosig from Iligan, Isabela. Hi kay Angelica Salvador from Davao City. Hi kay Junef Casino from Taytay, Rizal. Hello kay Apan ko Danding. Hi kay Julius Deloro na laging nakikinig. Hi kay Gisa Nicole Velasco from San Roque, Cubao. Hello sa inyo. Shoutout sa Kabantak and Campbell family from San Jose Occidental, Mindoro. Hi kina Bubbles, Blossom, Buttercup from Malaysia. Hello po sa Rama family and Damirez family from Sara, Iloilo City. Hi kay Emelita from Taguig. Ali Corndog from Pasig. Hi kay Mayren Notarte from General Santos City. Hello sa Acros family and Tumaliwan family from Tuguegarao. Hi kay Raquel Hasegawa from Japan. Hello sa Baller Company, salamat po sa laging pakikinig ninyo. Hello sa mga apo ni Ami Yong na sina Kaden, Mapu and Tonton. Hi Alex Hernandez from Pasig. Hi kay Inang Ausa from Quezon, salamat sa pakikinig. Hi kay Marilu Gardoque. Hi kay Marisol Tenedero from Antipolo. Hello kay Maria Lee Nakagawa. Hi kay Jaya Musang na araw-araw nakikinig. Hello kay Rovi Jean Abergos from Paquibato District, Davao City. Hi kay Adeline Bajo from Davao City. Hi kay Ate Minda and Leslie from Pakil Laguna from Chef M. Hi kay Josefina Fuelias from Pasig City. Hi kay Jessica Rojas from Kuwait. Hi kay Rosa from California. Hi kay Mama Marcelina Moring from Bohol. Hi kay Sassy Tenedero from Batangas. Hi kay Jonalyn Barameda. Hi kay Ermarmi Sablad. Hello kay Rem Robles. Hi kay Tutsi Galulan from Pasig City, Iloilo. Hi kay Andres Velano from Alamino City, Pangasinan. Hello sa Amorganda family from Bulod, Negros Oriental. Hi kay Grace Martin from Doha, Qatar. Ingat kayo dyan. Hello po sa OSD family, especially sa mga solid na nakikinig ang team pricing. At hello sa forever friends ni Brenda Grencio na sina Cherry na nasa UK, Eden na taga Antipolo, Sugar na taga Marikina, Shanti na taga Tondo, at kay Amalia na taga Cavite. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Ikaw naman kasi,